So ang problema nito mga boss ay kumakaluskos. Bali last year nagawa ko na to, kaya lang sabi ng may-ari nagka-problema ulit. Bumalik sa dati yung sakit niya. Kumbaga nagkaluskos last year. Nagawan ko pa nga ata to ng video, dito tayo naglagay ng nagpalit yan ng transistor. So ngayon, para malaman natin kung saan nagmumula yung kaluskos, ay tawag dito, tatanggalin natin yung effector. Yan, ito yung effector loop. So ito kasing effector ay para sa equalizer yan. So yung signal, yung pinaka output nito dadaan dyan, papunta doon, dadaan ng effector, tapos papasok na sa main amp. Yan, sa main amp. Okay, so tanggalin natin tong effector, then ititesting natin ulit. Yan. Ibig sabihin yan, kapag tinanggal natin tong effector, pinutol na natin yung connection papunta dito sa harapan. So more on lang talaga yan, main amp lang. Ngayon pag kumalaskos pa rin siya, dito ang problema, mas malakas. Mas malakas ang kaluskos, mawawarak yung speaker ko. Nawala na. O mas malala ang kaluskos nung dito. So nasa main amp ang problema. Actually may nagawa kong ganitong amplifier din na ganito yung style ng relay. Tingnan nyo yung relay niya. Baka magugulat kayo kasi may vlog ako nito, hindi nila napansin na bakit daw walang relay. Mayroon pong relay, ayan o. Ayan yung relay niya, dalawang maliit na lang. So dati kasi yung relay nito ay yung ganito pa. Ganito pa yung klase ng relay dati. Pero itong bagong na to bagong 735 na to. Mga boss, wala nang intro dito na agad, sinilip ko yung board. At tama nga yung hinala ko, ayan corrosion. Pati yung kuko ko corrosion din kulay itim. Ayan tingnan nyo yung medyo manginig lang yung kamay natin. Yan, hindi tayo kasi professional na videographer. Ayan. Ayan, ganun din dito sa kabila, dahan-dahan tayo. Ayan. Ayan. Very common na to sa mga amplifier ngayon Ayan Ayan Kaya ang lakas ng nung tinanggal ko yung epekto, lalong lumakas yung corrosion Ayan So sa kabuuan, isa-isahin ko na lang yan. Tingnan natin lahat kung ano nangyari dyan. Ang amplifier na to, na alala ko nung nakaraang taon, wala pang isang buwan na ginamit ng may-ari. Nagganon nga, nagkaluskos. Tapos nag-chat yung may-ari na bumalik yung sira. Kaya lang, halos ilang buwan na bago niya maibalik dito. Ngayon, nilinis ko na uli kasi nalikabukan na. Then napansin natin dito, wala namang ganong kinalawang. Itong isa lang na diode yan. Palitan na lang natin yan. Pero so far, mukhang okay pa naman yung mga pyesa nito. At kiniskis na rin natin dito yung may corrosion na part ito. Dito at saka dito, ayan. So double check ko na lang yan gamit itong magnifying glass. Yan. Ginagamitan natin ng magnifying glass ganyan. Para makita natin ang pinaka problema dyan. Isa-isahin ko na lang ulit yan. Tapos testing natin mamaya. Mga boss, so tinisting ko na muna. Wala mo ng effector kasi di ba nilagyan natin tinanggal natin yung effector kanina. Sobrang ingay, talaga nagwawala yung speaker natin. So ngayon, mapapansin nyo isang speaker lang yung nakakabit dyan. Gawa ng wala na yung speaker natin sa likod. Kinuha na ni paring Ram yung speaker. Siya na nakabili nun. Tapos ang ginagamit natin ngayon ay D8. DJs lang ata to yan. So yan, tahimik na siya. Tingnan nyo, gumagana na rin yung relay. Pag ina natin, tika lang, ilipat na lang natin sa kabila. Ilagay muna natin dyan yung camera. Lipat natin sa left channel naman. Ayan, tapos i-on natin ulit. Okay, tahimik mga boss. Ngayon, wala na yung kaluskos. Patayin ko ulit, tapos ilalagay natin tong effector. Yan, effector naman doon sa likod. Ayan. So patayin ko ulit dito. Ilalagay natin yung effector. Ayan, tapos yung isa. After nyan, maglalagay tayo ng jack dito. Buksan natin ulit. Ayun. So mabilis na mag-switch yung relay.
hindi na papatay-patay. Kasi kanina nagkakaluskos tapos patay hindi din yung relay. Ngayon tahimik na. Ngayon maglagay ako ng audio. Lagay tayo ng audio. Check ko muna yung ano ko kung ano, baka mamaya copyrighted yung music na may salang natin. Eh, naipit dito yung audio natin. Naipit sa speaker. Okay? Lagay tayo ng ano, ayan. Ayan, ba't may ugong? Ay! Nag-lose pala doon sa ano, nakalimutan kong ilagay yung ano, tika lang, ayusin natin. Dito muna tayo sa A. Yan. A tayo, A. Yan. Wala tayong sounds. Paano ba yan? Walang sounds mga boss, tika lang, hanapin ko muna kung saan nagka-problema. May problema yung volume may kunting bulong pa. So mga boss, na nangyari dito ay nag-lose yung pinaka-ground nito kaya nag-humming kanina. Ngayon, patayin muna natin. Ilipat ko naman sa left. Nasa right tayo ngayon, sa right natin tinitesting. Lipat natin sa left. Tapos kung okay na to, babanishan natin yan. Tapos, tika lang. Huwag ka malikot. Lipat natin dito. Yan. Then, testing natin uli. May ugong. May ugong yung isang ano. May problema sa ano, sa grounding. Ayusin ko na lang yan mamaya. Naglulus talaga. Naglulus talaga yung ano. Ay, natanggal yung ano. May ano, may problema pa sa grounding doon. Ayusin ko na lang talaga. So far, tahimik naman siya na. Yung ano, wala na yung kaluskos. So gawin natin ay banishan ko na muna yung ilalim nun para ano, para maging okay na. Ayan, nakabilad muna mga boss. Tapos naalala ko, sabi ng may-ari pag bilin sa akin pala, buti naalala ko. Pakicheck din daw tong harapan kung okay pa yung mga pihitan at kung ano, baka tinamaan din ng corrosion. Kaya kalasin ko na lang din to para ma-double check ko din. So mga boss, itong amplifier na to ay medyo bago-bago pa talaga. May kinis pa nga yung pyesa kung titingnan mo. Pero nagtataka ako dito, i-check ko lang sana yung ano. Pero sabi kasi ng may-ari din palitan ko lang din kung may palitan. Tingnan nyo to, itong sub volume nya. Ito kasi yung main volume, ito yung sub. So pag sinagad mo to, yung pihit na yan, dapat itong dalawang to papalo. Ayan, may palo naman siya. Pero hindi na sagad. Itong isa wala na, hindi na pantay yung palo nila yan. Tingnan nyo yung palo yan. Lulus na. Yan. Kailangan diinan mo pa talaga tong ano, todo yan. So pag binalik mo yan, hindi na talaga gaanong nagpa-function. Ganon din tong main volume mo. Sinagad ko na to, pinihit ko na ng sagado. Ayan. Hindi na rin pantay oh. Tapos kailangan idiin ko pa to para gumalaw tong isa. Ayan oh. Yan. Baba natin sa volume. Halos wala na rin continuity yung grounding. Kaya
Pag ito naman nag-open yung dito na part, yung signal input, signal output tapos ground, yun yung napapansin nyo na naka-off na yung volume, may tunog pa. So may mga ano ka ditong sa ano nyo yung microphone volume. Ang kailangan din talagang ano. Baka itong iba ganun din. Kalasin ko na muna yung iba. Ayan o. Pero bago pa to, kinalas lang natin kasi i-check natin kung may tama na yung board, kung baka tinamaan din ng corrosion. Kalasin ko na muna to. Okay. So, chinik ko yung iba dito. May mga pwede pa. Katulad dito, isagad natin. Kahit paano, pumapalo pa. Ayan, may kunting palo pa. Pero yung iba, halos wala na talaga. Katulad dito. Isang linya lang naman magkasama yan. Kaya pag tinisa natin, kita nyo halos hindi na gumagalaw. Ganun din dito sa mga potentiometer. Sa tone control naman to. Sinagad natin yan, ayan o. Nakasagad na yan. Ito sa balance, ito sa tone, sa bass ata to, sa treble. Yan. Patay na talaga, nakakapanghinayang mga boss, mukhang bago pa tingnan, no? Pero sira na. Palit tayo ng potentiometer, tapos ano susunod natin na gagawin dito ay titingnan tong ano, kasi mukhang may napansin ako dito mga boss, nagsisimula na oh. Agapan na natin. Ayan oh. Tingnan nyo yan. Ayan oh, nag-uumpisa na siya oh. Ayan, nag-uumpisa na siya. So, tawala dito banda. Isa-isayin natin yan. Nag-uumpisa na siyang mag-corrosion. Ano yan? Yan. So, linisan na natin yan. Tapos, lagyan natin ng ano, electrical varnish. So, palitan ko muna lahat ng potentiometer dito. So, ayan mga boss, nilagyan ko na ng electrical varnish para hindi na bumalik yung ano. Sana, hoping tayo na hindi na bumalik yung corrosion niya. Kabilaan na yan, ayan. Pati itong ano, nilagyan ko din yan yung mga parts dyan. Pinapatuyo ko na lang. So, kinakabit ko muna to dito. Para pag natuyo na yung ano, baka bukas, pwede na natin ano, isubok. Naman sa ano, makita nyo, makintab na yung board. Nilagyan ko rin yan ng ano, ng electrical varnish at saka nagpalit tayo ng mga ingay na motor. Nagpalit tayo ng mga potentiometer dyan. Andito yung mga pinagkalasan natin. No? So, isasalpa ko na lang dyan sa ano. Tapos, testing tayo. Okay, saglit lang mga boss. So, ayos na mga boss. Tahimik na tahimik. Ito muna yung speaker natin kasi nakuha na ni paring Ram yung speaker na pinagtitesting natin. So far, okay na. Obserbahan ko na lang to, tapos bukas tatawagan ko na siguro yung customer para ano. So, napatuyo natin, pero mas maganda patuyuin ko pa ng gusto yung ano, ito yung mukha niya bago natin i-finalize to. So hanggang dito na lang, at pangatlong beses ko na tong naka-encounter ng Sakura 735 na ganito din ng model o ganitong batch ata. Kailan ba to? 2017 to, manufacturing date niya. Tingnan nga natin dito sa ano. May manufacturing date ba? Wala. 2017 lang ang nakalagay dito. Basta pag ganito ang klaseng board, yung walang ganong print, tapos yung relay niya ay ganyan. Tapos naman ayun, mayroong manufacturing date.
2018. Yan. So far, umukay naman. Corrosion at saka nagpalit na tayo. Nagtataka nga ako ka mga bago-bago nito. Oh. Pero pag tinister mo, wala nang ano, halos hindi na ano. Pero okay na yan.